Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Nakatakas daw mula sa shelter ang dalawang menor de edad na sangkot umano sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Makalipas ang mahigit isang taon sa utos ng korte, kailangan silang muling mahanap ng mga otoridad at ibalik sa mga pasilidad. Magtagumpay kaya sila sa paghahanap kanila Unyo at Tuto? Excited ka rin ba sa tuwing makikita mong on the way na ang iyong delivery? Pero paano kung bigla na lang hindi dumating dahil aarborin na lang daw ni Kuya Ryder ang items? Nangihingi pa po siya ng pera. Para saan daw yung pera? Gusto niyang bigyan ko po siyang pera para ihatid niya pa rin daw sa akin. At sa ibang pagkakataon, ang ibinok na for delivery, bigla na lang daw sa makabilang bahay. Umabot na ng 6 hours, 8 hours. Hanggang 10 hours, wala na. Ang iba't ibang modus umano sa mga package na hindi na-reach ang kanilang destination, i-deliver ng resibo. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito, ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Taong 2021 nang mahuli sa isang buy-bust operation ang nooy 18 taong gulang na si Unyo. Hindi niya tunay na pangalan. Sangkot daw si Unyo sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. Dahil menor de edad, itinurn over ng mga otoridad ang binatilyo sa pangalaga ng Municipal Social Worker Development Office. Pero matapos lang ang isang taon, tumakas daw ang binatilyo mula sa shelter o pasilidad. Diyos ko pong bata ka! Nakatanggap ng impormasyon ng aming opisina galing sa MSWD na kung saan merong isang takas sa Bahay Aruga na kung saan ito ay may kaso ng dangerous drug. In-inform nila yung korte na itong taong to ay tumakas. Kaya ang korte naglabas ng warrant of arrest para hulihin ito. Kaya gumawa kami ng aksyon upang mahuli itong subject na to para arestuin at ibalik sa kustodiya para sa service of sentence niya na. Dahil sa pangyayari, September 15, 2023, nagbaba ng desisyon ang korte para maibalik muli si Unyo sa kanyang dating shelter. Kumilos na ang Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG-DSOU para mahanap si Unyo. Pero hindi yata magiging madali ang pagtunton sa binatilyo. Dito ka lang muna. Bumaba yun, wala dito eh. Sige, abante mo lang. Susunod! Para makapasok sa lokasyon ng binatilyo, ang mga operatiba may kailangan munang gawin para makalapit sa kanya. Nagpanggap kami rito na isang trabahador upang sa ganun makapenetrate kami sa loob na yan. Nakikita ko po ngayon na parang merong pagpupulong. Yung mga tropa natin na nakapag-penetrate ay humalubilo dyan upang sa ganun makita nila yung subject kung talagang andyan. Abangan mamaya, delivery ng mga paninda na nagkakalagang 70,000 pesos. Binarkahang order completed ng driver pero hindi nakarating sa drop-off location. Binatilyong may tuturing na CICL o Children in Conflict with the Law dahil sa pagkakasangkot umano sa iligal na droga. Nasa gitna ng mga otoridad noong 2021 pero nakatakas din daw mula sa shelter. Makalipas ang isang taon, misyon ng CIDG-DSOU ang hanapin ang binatilyo. Bit-bit ang isang mission order. January 23, 2024, kasama ang resibo. Inikutan ng mga operatiba ang isang planta sa Bataan kung saan daw namamasukan ang target. Pagdating sa lugar, unti-unti nang nagdatingan ang mga trabahador ng planta. Sa dami ng mga empleyado, hindi magiging madali ang paghahanap kay Unyo. Dahil dito humingi na ng tulong ang CIDG-DSOU sa management ng nasabing planta para matipon ang lahat ng mga trabahador. Nagulat din po kami lahat
Bali yung mga tao namin, pinaliwanag ko na lang din na yun nga yung naging issue. Then wag nang makalabas sa iba para maiwasan na lang natin yung pagkalat. Sa pahintulot ng manager ng planta, pinayagan ang mga operatiba na pumasok at hanapin si Unyo sa kondisyong magpapanggap sila bilang mga construction worker. Nagpanggap kami rito na isang trabahador, saka isang nagpanggap na managerial upang sa ganon makapenetrate kami sa loob na yan. Ipinatawag ang lahat ng construction workers at pasimple ng sinuyod ng CIDG DSOU ang grupo sa pagkasang makita si Unyo. Isa-isa nilang tinanggal ang suot na helmet at ibinaba ang takip sa kanilang muka. Unyo, nandito ba you? Susunod! Nasa tamang lokasyon nga kaya ang mga operatiba at matuntun kaya nila ang pamilyar na mukha ni Unyo? Natuklasan namin itong mga social media post na ito kung saan talamak ang bentahan ng account ng mga rider ng isang delivery and logistics company na ito. Pinagkahanap ng mga operatiba ng CIDG DSOU ang binatilyong si Unyo dahil sa pagkakasangkot nito umano sa pagbebenta ng iligal na droga. Kasama ang resibo, tinungo nila ang isang planta sa Bataan. Pero para makapasok, ipinakiusap ng may-ari ng planta na magpanggap bilang construction workers ang mga operatiba para makalapit sa kanilang target. Dito ko sa punto na to, nagtanggalan sila ng hard hat, pinababaho yung mga face mask, pati mga balot sa mukha. Bakit to? Nakatulong po yan nung tinanggal nila. Kaya yung isang kasamaan namin, nagsinyas na kami na lapitan na yung subject upang sa ganon, masabihan na rin siya. Ilang beses nyo pong pinasok at pinenetrate itong planta? Isang beses namin na sinubukan, pero yung isang beses na yun is naka-penetrate kami agad. Ilang saglit pa, lumitaw na si Unyo mula sa 50 construction workers na ipinatawag ng manager. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Nang makapanayam ng resibo si Unyo, hindi na niya itinanggi ang kaso laban sa kanya. Tingin niyo, sir, bakit po kayo nahuli? Dahil dun sa kasong kasalanan ng ginawa. Magamit lang po. Umalis lang po ako dun sa namin, sa DSWD na. Bali, tumakas po kayo ba nun? Kwento pa ni Unyo, nagawa lang daw niya ito para kumita ng pera para sa pamilya. Nanay ko, tsaka kapatid ko, napadala ko. Dun sa Quezon Province. Nanay ko yung kapatid ko, nag-aaral sa Manila. Ayun lang sinusuportahan mo. Yung bibigay-bigay lang. Kaya ako. Hindi na menor de edad si Unyo ngayon, pero ayon sa utos ng korte, kailangan muna siyang ibalik sa rehabilitation facility na una niyang naging tahanan. Yung isang minor o isang CICL is recommended po ni court para sa turnover po sa isang facility kung saan doon po siya mag-in-house intervention. Sa tulong ng Municipal Social Worker Development Office o MSWDO ng Mariveles, Bataan, haharapin ni Unyo ang mga pagdinig sa mga kasong isinampalaban sa kanya noon tulad ng paglabag sa Republic Act 9165 para sa sale and possession of illegal drugs. Hindi nalalayo kay Unyo ang kinailatnan ng 19 na taong gulang na si Toto, hindi niya tunay na pangalan. Ilang beses na rin daw tumakas ang binatilyo mula sa rehabilitation shelter. Tulad ni Unyo, sangkot din umano sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga si Toto. Nagkaroon ang resibo ng pagkakataon na makausap ang kanyang ina na itatago namin sa pangalang Norma. Kwento niya, alam niyang mali ang ginawa ng kanyang anak. Ano po binabanggit ng bata sa inyo? Bakit siya lumayas? Bakit siya tumakas dito sa shelter po? Ang isip niya, akala niya hindi ko siya madalaw. Opo. Akala niya yung wala na ba akong ano sa kanya, nagaganon po. October 1, 2024, kasama ang resibo. Nagsani puwersa ang CIDG DSOU at MSWDO para muling ma-rescue si Toto. Natuntun siya sa isang barangay sa Rizal. Karapatan mo manahimik o magsawalang kibo.
Alam mo lang yung sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman. Nang maposasan at dalhin sa barangay, hindi napigilan ni Toto na maiyak at yumakap sa kanyang ina. Pagkabasa sa kanyang mga karapatan, agad na siyang dinala ng mga otoridad sa PNP Montalban. Kalaunan, itinurn over na siya sa isang shelter ng Rizal. Dito muna siya mamamalagi habang dinidinig ang kanyang kaso. Kung sakaling mapatunayang nagkasala ang dalawa, maaari silang maharap sa mahigit 12 taong pagkakakulong. Ayon sa MSWD na nakatutok kay Unyo, pansamantala raw siyang pinalaya matapos niyang makumpleto ang intervention program habang patuloy siyang binabantayan ng mga social worker maging ang pagdinig sa kanyang kaso. Nagtatrabaho na raw si Unyo bilang isang rider para masuportahan ang kanyang pamilya. Isang patunay na naligaw man ang landas sa mga tulad nila Unyo at Toto sa kanilang murang edad. Nariyan ang batas at mga otoridad upang sila'y panagutin at mabigyan ng pagkakataong magbago. Humihingi ng saklolo ang isang online seller dahil ang sanay same-day delivery sa kanyang mga paninda na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Lumabas na order completed pero hindi naman nakarating ang mga ito sa naka-pin na drop-off point. Kasama ang resibo, i-unbox ang misteryong bumabalot sa tila dumadalas ng mga undelivered na package delivery. September 24 nang mag-book sa isang online delivery service provider ang online seller na si Jarmin mula Binondo, Maynila. Ipapapick up sana niya ang kanyang mga shipment na sapatos na nagkakalaga ng mahigit 70,000 pesos sa isang warehouse sa Parañaque City. Hindi kalaunan, driver found na raw. Agad daw na kinuha ng na-book niyang driver ang kanyang personal information. Kabilang na ang detalye ng mga for pick-up na parcel. Pero ilang saglit pa, laking gulat na lang ni Jarmin nang bigla na raw naging order completed na ang kanyang delivery. Kahit pa, hindi pa naman ito nakararating sa final destination. Paano po kayo na biktima nitong ganitong klase ng modus po? Nag-book po ako ng truck para i-deliver ang aking mga parcel galing sa aking supplier. And then dapat i-deliver nila sa akin, ngunit hindi po siya dumating. Sa madaling salita, kinuha po nung na-book ko yung mga parcel na dapat para sa akin. Dito na nalaman ni Jarmin na ang kanyang na-book na driver, kinuha lang pala ang kanyang detalye at informasyon para makapag-book ng panibagong driver at makuha ang kanyang mga paninda. Hinala ni Jarmin. Nag-book siya ng panibago, pero yung drop-off is sa kanya na, hindi sa akin. Paano niyo po posibleng nagawa yun? Meron po siyang account na hindi sa kanya nakapangalan. Maaaring nabili niya o maaaring na-hack or most possibly po nabili. Sa makatwid, parang ninakaw yung identity o yung detalye ng isang tao. Yes po. Ang sister, para naman hindi raw ma-offend si Jarmin, sinubukan pang magpaalam ng driver na sa kanya na lang daw ang mga parcel. Hoy kuya, ang aga mo naman yatang mamasko. Pero wait, there's more. Dahil si Kuya Driver, may last hearing pa. Nangihingi pa po siya ng pera. Para saan daw yung pera? Gusto niyang bigyan ko po siyang pera para ihatid niya pa rin daw sa akin. May nabasa pa ako rito, ayan, usapan lalaki. Ano ba yung sabihin nun? Usapan lalaki daw, 1.5. Babayaran ko siya, then i-deliver niya. Para ho sa inyo, gaano ho ito naka-apekto sa inyong negosyo po, sa inyong hanap buhay? Malaki po, since hindi naman po pinupulot ang pera sa negosyo at pinaghihirapan po yan kada sentimo po ng kinikita dyan, pawis at pagod po. Matapos ang insidente, agad ipinost ni Jarmin sa social media ang naranasang panloloko di umano sa kanya. May nag-message sa aking totoong driver na nag-deliver ng parcel ko. Nakapanayam ng resibo ang sinasabing driver na nag-pick up sa mga parcel ni Jarmin sa isang warehouse sa Parañaque City. Itatago namin siya sa pangalang Alan. Depensa ni Alan, nakatanggap lang daw siya ng booking mula sa isa pang account na may detalye at informasyon ni Jarmin at ipinapa-drop ang mga ito sa isang barangay sa Las Piñas City. Mukha naman legit dahil nga lahat ng details ng package na kukuhanin ko is galing sa kanya. Yun din yung pinakita ko dun sa pick-up point
Which is binigay din naman sa akin kasi kompleto nga. Pero noong mga panahong iyon, something's fishy na raw para kay Alan. Iyon ang isang pinagtaka ko rin. Kasi nga, supposed to be, hanggang kung saan yung address mo. Hindi yung ita-transfer mo pa. So, sinakay nila sa sidecar. Sa mga susunod na araw, nakakuha si Jarmin ng impormasyon kung saan posibleng i-deliver at sino ang tumanggap sa mga nawawala niyang parcel. Nung nalaman kong minor de edad siya, pinost ko siya sa Facebook at mayroong mga taong nagmagandang loob para ibigay yung impormasyon tungkol sa taong yun. Yung buong pangalan niya, yung lugar kung saan siya nakatira at kung sino yung mga magulang niya. Nang matuntunan ni Jarmin ang posibleng lokasyon ng menor de edad na maaaring susi para matunton ang driver na nag-accept sa kanyang booking at ginamit ang kanyang pagkakakilanlan kasama ang resibo. Agad tumungo si Jarmin sa isang barangay sa Las Piñas City. Sa kagustuhan po ng complainant na magkaroon ng sagot sa kanyang mga tanong. So patungo ho kami sa isang area dyan sa Las Piñas at ang kanyang pakiwari ay doon naglagay yung posibleng suspect dito sa kaso na ito. Ako po si Jarmin po. Meron lang po akong idudulog na reklamo po. Scam po kasi ako. Ito po kasi yung tao ito. If kilala niyo po, involved po kasi siya po doon sa pagkawala ng parcel po. Siya po kasi po yung nag-receive ng parcel. Ganun. Nakikilala mo ba itong tao ito? Hindi ko gaano kilala, Bawsi kasi yan minor. Kasama ang Violence Against Children and Women o VAUSI ng barangay, pinuntahan ang bahay ng menor de edad na di umano'y tumanggap ng mga parcel ni Jarmin. Good afternoon. May hinahanap kami tao. Meron tayong ganyan. So, kailangan natin makausap pati yung bata at saka yung guardian. Saan ba ito nakatira? Dito. Dito. Sige, dito na natin. Pwede, Dennis mo to. Ito, may ano ka muna, tatanungin ka muna uli ni Bawsi. Kasi ganito yung tayo. Wala namang ano po. Ano lang sa amin, confirmation lang kung dito nakatira. Yun lang po, wala na ibang tanong. Ayon sa nagpakilalang tiyuhin ng menor de edad, 3 araw na raw hindi umuwi ang kanyang pamangkin. Siya po kasi yung na-picturean na nag-receive po ng parcel. Hindi ko naman po sinasabing siya po yung may kasalanan. Pero siya po yung makakapagbigay linaw kung ano pong nangyari. Nangako naman ng tiyuhin ng bata na makikipag-ugnayan sila sa barangay sa oras na matunton na nila ang pamangkin. Saan kung may problema na kailangan niya panuntan, kahit naman kasi kasalanan yun hindi pwedeng sa bahala yun dahil mamaya may nakakagado siyang tao na Pagsisiguro ng barangay, tutulungan nila si Jarmin sa pagtunton sa kung sino man ang nasa likod ng pagnanakaw ng kanyang mga parcel. September 24, nagpasya si Jarmin na magpablatter sa barangay kung saan daw hinatid ang kanyang mga paninda. Anong natutunan mo leksyon dito na pwede rin i-share mo sa mga kababayan mo? Na maging mapanuri po sa pagtanggap ng ride hailing. Kasi po, minsan po, iba po yung nakapangalan sa kumukuha. Gaya ni Jarmin, na biktima rin daw si Nico ng parehong delivery service provider. August 14 nang mag-book ng rider si Nico para ipa-deliver sa kanyang kapatid sa Quezon City ang laptop at ilang gadgets na nagkakalaga ng mahigit 25,000 pesos. Then yung pagdating niya, binuksan ko pa yung bag para pakita sa yung laptop talaga. Kasi kung hindi ko papakita yung item, mamaya balik ka rin niya kung walang laman yung bag. Mula sa kanilang bahay papunta sa drop-off location, aabot lang daw ng wala pang 30 minutos ang biyahe. Pero Nakita ko yung location niya sa delivery app. Nasa may Purview, bandang Caloocan. Out of way. Sumagot pa rin si rider. Sabi, sorry po, malapit na po ako. Di po kasi accurate yung map, sir. Umabot na ng 6 hours, 8 hours. Hanggang 10 hours, wala na to. nang makutuban na ni Nico na posibleng nabiktima na siya ng scam, napansin niya sa CCTV footage na magkaiba ang motor na nag-pick up sa motor na nakarehistro sa application. Yung nasa CCTV na ako, iba yung motor na dumating. Sinubukan pa raw niyang tawagan ang rider na kumuha sa kanyang order pero hindi na ito makontak. Sana sa delivery app na pinagkatiwalaan ko ng item ko, sana bigyan nyo rin ng protection yung customer nyo na dumating sa amin yung item na pinagkatiwala namin sa inyo. Kasi hindi naman biro minsan yung pinapadala namin.
Sa investigasyong ginawa ng resibo kung bakit nga ba tila talamak yung ganitong kaso ng pagkawala ng mga parcel o delivery na hindi po nakakarating sa kanilang destinasyon, natuklasan namin itong mga social media post na ito kung saan talamak ang bentahan ng account ng mga rider ng isang delivery and logistics company na ito. Ngayon, aalamin natin kung may koneksyon nga ba ito o nagagamit nga ba ang ibinebentang account para makapanloko ng mga customer. Para magkalinaw at masagot ang mga tanong na buwabagabag sa mga tulad nila Jarmin at Nico, sinubukan naming kunan ng panig ang sinasabing delivery service provider. Pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kanila, prioridad daw nila ang proteksyon ng kanilang mga customer. Dagdag pa nila, patuloy daw nilang papagbutihin ang security features ng kanilang application. Dumulog ang resibo sa Department of Trade and Industry na nangangasiwa sa proteksyon ng consumer rights. Sinuguro nilang iimbestigahan nila ang pangyayari at may karampatang parusa ang kumpanya at partner drivers kung sakaling mapatunayang may mga violation o pagkukulang sa nakatalagang sistema ng delivery service provider. Paalala ng resibo at maging ng mga otoridad, siguraduhin tugma ang mga detalye ng driver o rider na kukuha ng ating mga parcel at maging mapagmatiyag sa bawat delivery booking na ating ginagawa. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.